I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, naniniwala ba kayo? Walang usok na hindi uusok. Matindi ito, di ba? Wow. Actually, nung hearing sa Senado ng Blue Ribbon Committee, ito si Labiste, mga kababayan. Hindi ko malaman kung ito ba si Marcolita ay mentor niya. Kasi interrupt ka agad si Marcolita na sinasabi, walang kakayahan mag-witness. What? Galing naman, di ba? Ano ang ginawa niya doon? Uupo lang, para lang magsalita ng kung ano-ano, mema lang ba, di ba? So, sa tingin ko, parang mentor niya parang lang mentor niya si Marcolita. Kasi si Marcolita, biglang nagsalita kaagad pagdating kay Labiste. Pero, sa kabila ng lahat, no? Ang akala din kasi nila, BO-BO ang mamamayang Pilipino na hindi malalaman yung mga totoong nangyayari dito tungkol dito sa kanyang negosyo. So, shout out guys sa inyo, no? Mga Marcos Luli supporters, Filipino and OFW, basahin po natin para kumpleto detalyado. Don't forget to likes guys para maikalat ang ating mga videos. Real source tayo dito guys, at hindi tayo pwede mag-upload ng mga faking video. Nagre-react tayo in a simple way lang, no? Dahil matakot tayo sa cyber libel guys. Kasi kilalang tao yung mga binabagit natin you know. Sabi po dito mga kababayan, nakalkal sa audit ng SGB, Leandro Labiste niloko 7 Ghost Solar Project. What? Grabe. Tapos kumikita. Di kinaloka. Para kumpleto detalyado guys, basahin po natin January 20, 26 kahapon to Ngayon ko lang nakita. Wow. Anong problema dito sa tablet ko guys? Masyadong late dumating. Nakalkal sa isinagawang audit ang mga Ghost Solar Project ni Batangas Representative Leandro Ligarda Labiste. Matapos nitong isara ang solar para sa Bayan Corporation, which is ang SPBC, noong 2022. Halos 3 taon makalipas makakuha ito ng congressional franchise para makapaghatid ng elektrisidad sa mga off-grid communities. Wow! Grabe ka! 7 Ghost Project. Tapos, ganun ang ginawa mo. My goodness, what happened? Nakakuha ka pala ng congressional franchise. Tapos, may ghost? What? So, ibig sabihin, mga kababayan, not only the DPWH's ghost project control issue, pati ba pala sa solar, kumpanya niya, ghost pa rin. Hindi kayo naloka. Sabi dito mga kababayan, sabi dito, base sa dokumentong nakalap ng bilyonaryo com, sister site ng politiko, .com.ph, ayan, lumalabas na ang mga proyekto ng SPBC sa Mindoro, Palawan, Masbate, Batangas, Quezon, Aurora, Cagayan, Isabela, Panay, Negros, Misamis at Davao ay natingga. What? Ano? Oh my gosh. Natingga? Sabi dito guys, natingga dahil anyari. Ilan yun? Mindoro, Palawan, Masbate, Batangas, Quezon, Aurora, Cagayan, Isabela, Panay, Negros, Misamis at Davao ay natingga dahil tumanggi ang mga local government unit na akuin ang operasyon ng mga solar project. What? Ano yun guys? Anyari? Sa 2024 annual financial statement na inaudit ng SIP Gores Bilayo and Corporation kinumpirma ng SPBC na sila ay nag-cease operation in 2022 in all 7 sites it had operated in. What? Sabi pa dito, sa filing ng kumpanya na bisto ito rito. Sabi niya, ulitin nga natin, sa filing ng kumpanya na bisto rito ang bigong tangka
na idispatsa ang kanilang mga assets noong Pebrero 3, 2022. Tinangka ng kumpanya na idonate ang 7 site sa mga host LGU pero ni isa ay walang tumanggap. Bakit? Hala. Oh my goodness guys. Anyari. The donation did not materialize and the sites have remained non-operational since then. Ayon sa auditor kaya nakatiwangwang, stranded at abandonado ang proyekto. Ay grabe. Nasa publiko lamang ang shutdown ng SPBZ nang humarap sila business sa interview ng programang On Point ng bilyonaryo news channel noong Enero 14, 2026. Oo nga naman, grabe. Ang drama nito guys sa social media. Hindi ko mawari kung bakit yung Cabral Files nakafocus siya doon instead of ayusin niya yung kumpanya niya para mapakinabangan. What happened? Kasi nga guys, tinerminate ng DOE. Yun, sinabayan niya yung Cabral Files. Sa hearing sa Senado, sabi ko nga ang sarap niya talaga i-cross-examine para mauutal talaga siya. You know? Kaso lang may tagasalo guys si Cubeta. Tuloy. Sa nasabing interview, binanggit ni Labiste na ang prangkisa ay defunct at non-operational na sa loob na 4 na taon dahil sa problema sa regulasyon. Minaliit din niya ang isyo dahil hindi umano ito maituturing na public interest. Talaga lang public interest, public pocket interest nga. Di ba? Di pa nakakuha siya ng prangkisa sa Kongreso. So bakit anyari? Well, anyway guys, ako naman kung nagkamali man, kung mayroon talagang nilabag na batas, ito si Libiste, dapat parusahan kasi pangit yung ganun. Sabi ko nga, umiiris siya or kumikita siya sa panahon ng Duterte administration pero kay PBBM. Di ba? Panis. Kahit natigil na ang operasyon, hindi naman isinurrender o pinawalang bisa ang prangkisa at hindi rin umano ipinagmagay alam sa Kongreso na tumigil na ang operasyon ng prangkisa. Yun ang ibig kong sabihin. Di ba guys? Bakit hindi inahayag? Bakit hindi sinabi sa Kongreso na ito hindi na namin na kumbaga lugi na yung negosyo. So, we need to stop. Di ba? So, parang nang sa ganun, ma-inform ang Congress, di ba mga kababayan, na hindi na pala gumagana. Kaso lang itinago ng matagal ng panahon. Parang, oh my goodness guys. Ay, nako. Sabi pa dito, nabisto rin sa financial disclosure ng SPBZ ang magkakasalungat na posisyon sa isyu. Habang binanggit ng management sa 2024 filing na wala silang planong mag-liquidate dahil patuloy umano silang nag-i-evaluate sa business opportunities. Nagbabala naman ang auditor na magiging suliranin ng kampanya ang pagkalugi, capital deficiency at cessation of operation. Yun. So, I think may mismanagement dito sa sa kanyang kumpanya. Baka hindi talaga sila magaling mamuno. Anyari, bakit ganun? Naabandonan yung kanilang kumpanya. What happened? Nalugi sila. Bakit? Baka hindi talaga sila marunong mamuno. Diba? Sabi pa dito mga kababayan, inamin ng SPBC ang pagkalugi ng 10.9 million noong 2023 at 2024. What? Na nagresulta sa capital deficit na higit ng 470 million. No, goes. Maraming pagkukulang ang kumpanya nila Biste guys. No? Kung sampahan mo ng kaso ito sa korte, talo ito. Makulong pa. Sabi pa dito, ang ibang solar portfolio ni Labiste ay ang Solar Philippines Power Project Holding and Corporation na pinatakbo sa ilalim ng Department of Energy, which is ang DOE, at pinagmulta dahil sa pagkabigo na matupad ang ipinangakong capacity. Goes.
Kaya nga na-terminate, di ba? Yan, buti nga sa kanya yan. Ang isa pa niyang kumpanya, agay, palagay ko panalo dito si Yusek Castro. Ang isa pa niyang kumpanya, ang SP New Energy Corporation ay bininta naman sa Meralco Power Green Corporation ng bilyonaryong negosyo. Yanting si Manuel B. Pangilinan sa halaga ng 34 bilyon. Ooh! Diba? Sabi ni Lebeste wala daw sa ibininta ng kumpanya. Ano ito? Guys, ano ito? Dito palang panalo na si Yusek Castro eh. Parang pinapalabas ni Lebeste yung mga content ni Yusek Castro ay nagsisinungaling. Sinabi na wala daw siyang bininta na kumpanya. Kumpanya niya na solar. Di ba mismo galing pa kay Yusek, kay Ombudsman Revilla nagsalita niyan. Oh my goodness. Gosh. Yun pala bininta pala kay Mr. Pangilinan eh. Oy, paano yun guys? Dapat magsalita dito si Mr. Pangilinan, mga kababayan, no? So, dahil dyan, ano po ang masasabi nyo? Ako guys, nag-i-inform ako sa mga magagandang balita, sa mga magagandang issue sa labas man o local, at as long as na mayroon tayong source, walang problema dun eh. Para ma-inform kayo, alam ko naman, you are all very matalino, naintindihan nyo ang nangyayari, yung mga issue. Kaya I know natutuwa din kayo talaga. Shout out sa inyo guys. Love you all. Kaya minsan natatawa ako sa mga binabasa ko, no. Alam nyo, ako, sobrang pasalamat ako sa social media. Kahit papano, may katulong na ang, mainstream media sa pagpapakalat ng mga magagandang news, O, yung iba doon, maingat kayo kasi nag-i-spread sila ng fake news. At titingnan nyo yung mga source, guys. Doon lang kayo tumitingin, Kasi maganda po yon. Kaming mga political content creator na pro-government, magkanya-kanya kami. Ako nga, hindi ko na pwedeng gayahin yung ibang political content creator kasi yung sa kanila kasi pag nagla-live sila, from root to tip talaga. Talagang masugid na yan, na, pag-i-explain, lahat ang dami, 'di ba? So, maganda po yon. Ang sa akin naman, more and updates news, siyempre magre-react tayo dahil marami naman tayong mga source na talaga namang nagbibigay ng katotohanan, especially sa ating mahal na Pangulo. Hindi po kasi basta-basta yung nasa political content creator ka tapos gawa ka without real source, nako po, delikado tayo dyan. Matakot tayo makulong guys. Sabi po dito ng mga nagko-comment, sabi nito, kapag ang isang politiko may mga magagandang nagawa at ang mga panukala niya ay kontra sa karamihan, gagawa yan ng maling issue. Only in the Philippines, mali ka pa rin doon. You should search, 'di ba, sa mga issue. Like for example, tulad nito, itong issue ni Lebeste. Hindi naman pwede na sa umpisa pa lang maniniwala ka sa mga sinasabi niya. No. So, kailangan mo mag-research. Kailangan mo usisain mabuti yan. We are not a lawyer here, guys. Pero, according to our source naman, pawang katotohanan naman yung mga, yung mga nakikita natin, nababasa natin. Ayan naman po, no. Sabi nga natin, hindi naman tayo pwede na mag-spread ng good news or bad news, na wala naman tayong sapat na ebidensya, especially yung source natin, 'di ba? If ever, 'di ba, na ma-question tayo, mayroon tayong ipinakitang resibo. Saan ba galing 'yan? Ganito gano. So ipakita mo 'yon. 'di ba? Sa mga reaction natin, it's very simple lang naman 'yun eh. At least akma doon sa mga nababasa natin, doon sa mga news na nakikita natin, and sa mga nababanggit natin, mayroon tayong mga source diyan, 'di ba? Yung issue ni Lebiste kasi, 'di ba? Nakukulangan kasi ako dun eh. Wala, hanggang salita lang baga. Actually, halos everyday panay press con niya, guys eh. So nakakasawa din. Wala naman siya ipakitang ebidensya. Walang sapat na resibo, kailan mangyari, anong oras, saan banda, anong klaseng lugar 'yon. O, 'di ba? Hindi specific.
basta lang makapagsalita, sa nakikita ko kasi parang ginagawa niya lang yan para, para tingin niya sa sarili niya, siya yung real hero, para nababanggit yung mga tao na sasangkot sa mga billion-billions. No! Mali kayo kasi ang totoong tao na talagang ang nagsiwalat nito, walang iba kundi ang Pangulo. Wag kasi masyadong pabida-bida. O, na alam mo, mismo ang Pangulo ang nag-isiwalat nito. Kaya kudos kay PBBM talaga. Laban lang, kung labis na ikaw ang pag-asa ng bayan, talaga, kahit palpak, yung gawain niya. Sabi pa ba dito guys, I stand and protect for, these people guys are DDS. We all know naman yun, di ba? Remember guys, ang abogado ni Labiste is si Attorney Tupac. Future senator ng mga DDEBs. Mas malala yung Ghost Solar Project ni Leandro. Wala siyang na-produce na kuryente pero kumita ng bilyon. Nag-ibenta niya ang Spinic sa Meralco Gin. You see guys, this is what I'm talking about. Even the ombudsman, guys, sinabi niya, si Labiste, niluluko niya lang ang taong bayan because of this. Palpak na nga, pero kumita ka pa. Anong tawag mo doon? Parang napaka-selfish mo naman. 'Di ba? Sana man lang kung ibininta niya yung Spinic sa Meralco, edi sana, 'di ba, yung bayad niya doon na 34 billion galing kay Mr. Pangilinan, why not hindi niya paganahin yung 7 solar na yun na inabando na? Dapat sinave niya yun. 'Di ba? Sa bawat lugar na nabanggit natin, nang sa ganun, makinabang naman yung mga tao. Kawawa sila umaasa. 'Di ba? Well, guys, correct me if I'm wrong. That's my opinion, that's my thinking. 'Di ba? Ay, nako. Ito yung sinabi ni Secretary Remulla. Tingnan nyo yung sinabi ni Ombudsman Remulla, guys. Antindi itong sinabi niya. Nakakasakit ng puso sa totoo lang. Sabi niya dito, Ay, naloko na. Short natin, guys, Alam niyo naman ang video natin, very maiksi lang. Inihayag ni Ombudsman Boying Remulla na nakakuha ng prangkisa ang solar kampanya ni Batangas Representative Leonardo Labiste sa tulong ng koneksyon sa politika. Parang familiar. Parang sounds familiar to us, guys. Connect the dots. Pero tingnan natin dito. Maiksi lang ito, guys, pero tumpak. Sabi niya, solar firm, franchise ni Labiste, may connection sa Duterte administration. Palagay ko totoo, guys. Ombudsman Remulla. Siya ang nagsabi niyan, hindi ako, ha. Sabi pa dito, Abanti, as usual, our source, hindi nila naintindihan yung corporate structure niyan. Sinong kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan. May connection sa Duterte government 2019 yung franchise. Sino ba guys ang nun? Speaker or deputy? Hindi, ibig sabihin, sino po yung yung chairman ng appropriate dati? Di ba si yan? Si Eric Yap. Correct me if I'm wrong. Yung tulad sa posisyon ni Saldico. And goes. And kayo mga kababayan, ano po masasabi nyo? Connection yung franchise niya sa Duterte administration. Government pala. Di ba? Kayo na pong balang magkomento, guys. Ito pa, ha. Short lang to, guys, ha. Short lang. Pero yung nilaman yan, matindi. Di ba? Sabi dito. Ayan, Sabi po dito, ha. Even si Ombudsman Remulla, sinabi niya dito, pinirahan niya lang ang taong bayan. Sabi dito ng politikus ko, pinirahan lang ang prangkisa. Leonardo Labiste leaves 7 ghost project sites after pulling flag on solar para sa bayan. He is so greedy, guys. You see? Sabi, sino sabi? Kayan, politiko. Batangas representative Leandro Labiste left behind a trail of ghost solar project nationwide after shutting down Solar para sa Bayan Corporation.
o SPBZ in 2022, barely 3 years after securing a sweeping congressional franchise meant to bring electricity to off-grid communities. Grabe. Ang galing mo, ha? Bata-bata mo pa. Hindi ka ba pinangaralan ng mother mo? Sa mga nangyayari? Kawawa naman. Yung mga lugar na nabanggit. Matindi. So, yun guys. Ano po ang masasabi nyo dito? Basta Marcos administration, hindi kayo talaga makakalusot. Totoo yun. Dahil ang Pangulo, mitikuloso yan. Oo, totoo yan. Why? Sa panahon ngayon, guys, sa nakikita ko yung mga LGUs, nagsusumbong kay PBBM sa bawat problema nila. Totoo yun. Tulad na lang kahapon, nung isang araw. O, siyempre, di ba, nakita nyo yung sa Bacolod, na mayroong smog and water na treatment plant? O, matagal na po yun na gusto nila magkaroon. Pero ngayon, may tubig na sila. Wow, grabe. With the helping of our national government, especially sa Pangulo. Because nakikita niyang problema O, to the rescue lagi ang Pangulo. Like, for example, sa Iloilo Antique, look. Anong problema doon? Nagpatayo ang national government with partnership sa local government ang rice processing system. You see? Tingnan nyo. Hindi na sila mahirapan ngayon. Hindi na sila magbibila doon sa gilid ng kalsada. Mayroon na silang pagbilaran True. Rice processing system, hindi mo na kailangang magbilan. Ano mo na lang, diretso na yun Di ba ang galing ng utak ng Pangulo? Yung idea niya? Tulad na lang yan. Dekada na. 10 years sabi ng Pangulo. Nagpupursige si Loren Legarda na magawa yung airport. Pero ano nangyari? Maraming administrasyon dumaan, pero wala, di ba? Under the Marcos administration, from luma, ginawa ng Build Better Mall na dambuhala. Not only the Antique Airport, but whole. Ang dami niyang proyekto. Nasabi niya sa speech niya, guys. You know that, at narinig niyo. Kung napanood niyo yung buong video na in-upload ko. You see? Kaya ang Pangulo talaga to the rescue lagi. Kaya hindi niyo talaga pwedeng utuin yan na baka sakali makalusot kayo katulad ng mga nakaraan. Ay nako, malabo mangyari. Tingnan nyo ngayon, ang daming kontrabando na ang akala makalusot. Manigas kayo. Nasakuti talaga through BOC, PDEA, si IDG. Ay nako, talaga naman. Kaya yan ang pinaka-latest updates natin, guys. Ano ang masasabi nyo dito? Kayo na balang mumusga. See you again on my next upload. Bye, babus. God bless Philippines. Follow and likes me, guys. There's more. Bye!